May isang tanong na tahimik na kumakalat ngayon sa mga sirkulo ng arkitektura, sa mga forum ng pamumuhunan sa real estate at sa mga koridor ng pinakamakapangyarihang kumpanya sa Dubai. Hindi maingay, walang gulat, kundi patuloy at lalong nagiging seryoso. Napakasimple lang ng tanong na ito. Ano ang mangyayari sa Burj Khalifa kapag hindi na ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo? Sa loob ng 15 taon, hindi yan naging mabilisang usapin. Binuksan ang Burj Khalifa noong ika-4 ng Enero taong 2010 at walang anumang lumapit para bantaan ang posisyon nito. Sa taas nitong 828 metro, hindi lang nito binasag ang dating record, dinurog nito ito. Ang dating kampeyon na Taipei 101 sa Taiwan ay 500 at siyam na metro lang ang taas. Nilagpasan ito ng Burj Khalifa ng higit sa 300 metro. Hindi lang yan isang record. Yan ay isang malakas na pahayag. Ipinakita nito sa bawat lungsod sa mundo na ang Dubai ay umabot sa antas ng ambisyon na hindi pa kayang isipin ng iba. At sa loob ng 15 taon, nanatili ang katotohanan yan. Nagtayo ng matatayog ang ibang lungsod. Mas nagpatayog naman ang Dubai. Lumawak ang skyline sa paligid ng Burj Khalifa, pero walang nakasayad sa korona nito. Higit pa sa isang gusali ang naging turing sa turing ito. Ito na mismo ang naging simbolo ng buong Dubai. Ito ang larawang makikita sa bawat dokumentaryo ng paglalakbay, bawat panukala sa pamumuhunan, at bawat talakayan kung paano dapat maging hitsura ng isang lungsod sa ika-21 siglo. Ang Burj Khalifa ay hindi lang pinakamataas na istruktura sa mundo. Ito rin ang pinaka-ebidensya na ang ambisyon, kapag may sapat na kapital at political will, ay kayang lumika ng isang bagay na wala pang nakakagawa. Ngunit ang katotohanang walang humahamon sa katayuan nito ay may tiyak at napatunayang katapusan na ngayon. Ang Jeddah Tower na kasalukuyang itinutayo sa Saudi Arabia ay dinisenyo upang lumampas sa 1 kilometro ang taas. Hindi lang ito maliit na agwat. Binalak na lampasan nito ang Burj Khalifa sa napakalaking distansya upang maging kauna-unahang istrukturang gawa ng tao na tatawid sa hangganan ng 1 kilometro. Umarap ang proyekto sa mga pagkaantala at problemang pinansyal sa paglipas ng mga taon. Ngunit nitong 2025, nagpatuloy ang pagpapatayo ng may bagong sigla. Ang target na pagtatapos ay 2028. Hindi ito malayong hula, 3 taon na lang mula ngayon. Ang dahilan kung bakit napakahalaga nito ay hindi lang dahil sa taas nito, kundi dahil sa pangalang nakakabit sa disenyo nito. Ang Jeddah Tower ay dinisenyo ni Adrian Smith, ang mismong Amerikanong arkitekto na nagtrabaho noon sa Skidmore, Owings and Merrill, na nagdisenyo din sa Burj Khalifa. Ang taong gumawa sa pinakamataas na gusali sa mundo ay siya ring gumagawa ngayon sa papalit dito. Hindi yan isang aksidente lamang. Isa itong senyales kung saan lumilipat ang sentro ng ambisyon sa arkitektura ng mundo. At ang banta ay hindi lamang nagmumula sa Saudi Arabia. Sa mismong Dubai rin ang Burj Azizi, isang 725 metrong tore na kasalukuyang itinutayo malapit sa Dubai World Trade Center, ay mabilis na matatapos para maging pangalawang pinakamataas na gusali sa mundo, na target din sa 2028. Sa unang pagkakataon mula noong 2010, hindi nahahawakan ng Burj Khalifa ang unang pwesto.
at hindi na rin maging ang pangalawa. Sa loob lang ng isang taon, maaari itong bumagsak sa ikatlong pwesto sa ranggong nagtakda sa pagkakakilanlan nito. Ngunit, may mas matinding kaganapan pa kaysa sa banyagang kompetisyon. Ang Emaar Properties ang developer sa Dubai na nagpatayo at nag-isip sa Burj Khalifa ay nagdidisenyo na ngayon ng isang bagong dambuhalang tour na hiigit pa rito. Ang mga ulat mula sa industriya, kabilang ang mga pahayag sa Arabian Business, ay naglalarawan sa bagong proyektong ito nang may napakalinaw na matayog na ambisyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang bagong tour raw ang magiging pinakamalaking bagay na naitayo sa buong mundo, hindi lang sa Dubai. Mula nang magbukas ang mismong Burj Khalifa. Nagawa na ito ng Emaar noon, kaya mas alam nila kung paano ito ulitin. Ang pahayag na ito ay dapat nating suriin ng mabuti. Ang kumpanyang nagtayo sa Burj Khalifa ay tinuturing na ngayon ang sariling likha bilang isang benchmark na dapat lampasan, hindi para ingatan o ipagdiwang. Ang malampasan ito. Kapag ang mismong gumawa ng isang monumento ay nagsimula ng magdisenyo ng kapalit, dito ang simbolikong buhay ng orihinal na istruktura ay pumapasok na sa mas komplikadong yugto. Ito ang kontekstong dapat nating maunawaan tungkol sa hinaharap ng Burj Khalifa. Hindi naman guguho ang gusali. Hindi ito iniiwan at lalong hindi ito magsasara. Ngunit, ang pinakamalakas na elemento ng pagkakakilanlan nito, ang katangiang nagpaiba rito sa lahat ng gusali sa mundo, ay nasa isang opisyal may pondo at may disenyong landas patungo sa pagkaluma. At binababago niyan ang takbo ng laro. Hindi agad-agad o sa mapaminsalang paraan, kundi sa istruktura na nakikita na sa ating mga hawak na datos. Ang Burj Khalifa ay palaging dalawang bagay ng magkasabay, isang gusali at isang record. Sa loob ng 15 taon, hindi mapaghihiwalay ang dalawang iyon. Anong mangyayari kapag pinaghiwalay na ang mga ito? Ano pa ang maiiwan sa gusali kapag ang record nito ay napunta na sa iba? Hindi ito haka-haka lang. Ito ang tanong na pilit na sinasagot ng merkado ng real estate sa Dubai, ng pamunuan ng Emaar at ng bawat mamumuhunan na may ari-arian doon. May isang bersyon ng kwento ng Burj Khalifa na napakagandang ibida sa mga patalastas. 15 taon ng matagumpay na operasyon. Ang occupancy ay laging nasa 85 hanggang 70%. Ang mga renta noong 2024 ay lumapit sa rurok noong 2015 at 16. May mga silid na nagkakahalaga ng 150,000 hanggang 180,000 dirhams kada taon. Umabot sa 8 bilyon at 800 milyong dirhams ang kabuuang benta ng mga tirahan mula noong 2010, ang pinakamataas na naitala para sa isang gusali sa Dubai. Mas mataas ito ng 43% sa Atlantis The Royal. Isang bahay na may 5 kwarto ang nabenta noong 2024 sa halagang 44 na milyong dirhams. May pagtaas ng halagang 58% mula 2020 hanggang 24. Hindi ito mahinang numero. Sa anumang karaniwang sukatan ng real estate, ang Burj Khalifa ay isang buhay may nakatira at kumikitang gusali na may tunay at mataas na demand. Ang magsasabing bumabagsak ito sa pananalapi ay hindi nagbabasa ng datos natin. Tunay ang occupancy, totoo ang transaksyon. Ang demand ng mayayamang mamimili, lalo na mula sa Europa at Gulf Cooperation Council,
ay walang sinyales ng paglamig na yung 2026. Gumagana ang gusali. May nakatira, may nagtatrabaho, may bumibisita, at patuloy silang nagbabayad ng malaki. Ngunit ang real estate ay hindi sinusuri ng hiwalay sa merkado nito. At kapag pinagtabi natin ang performance ng Burj Khalifa at ang mas malawak na market ng downtown Dubai, may mas komplikadong katotohanang lumilitaw isang bagay na mabilis na nilalagpasan ng mga patalastas. Ayon sa datos mula sa fourth quarter 2024 na ulat ng Property Monitor, ang vacancy rate sa loob ng Burj Khalifa ay nasa humigit kumulang 6.8%. Mababa pakinggan at sa totoo lang, mababa nga ito. Pero ang average vacancy rate sa downtown Dubai sa parehong panahon ay 9.2%. Mas maganda ang takbo ng Burj Khalifa kumpara sa average ng distrito. Pero mas maliit ang agwat kaysa sa ipinapahiwatig ng kasikatan ng gusaling ito. Para sa pinakasikat na address sa mundo, ang lamang na 2.4% sa sarili nitong kapitbahayan ay hindi nagpapakita ng dominasyong ipinagmamalaki ng brand nito. Mas malinaw ang datos sa rental yield. Ang mga gross yield sa mga unit ng Burj Khalifa noong 2024 ay nasa pagitan ng 4 hanggang 5.5%. Ang average naman sa downtown Dubai sa parehong panahon ay 5.2 hanggang 6.1%. Ang net yield matapos ibawas ang napakalaking service charge ng gusali ay bumagsak sa pagitan ng 3.5 at 4.5% para sa mga may-ari sa Burj Khalifa kumpara sa net average ng buong downtown na nasa 4.5 hanggang 5.3%. Sa madaling sabi ang isang investor na may unit sa pinakamataas na gusali sa mundo ay kumikita ng mas mababang taunang kita kumpara sa isang investor na may katulad na unit sa mas simpleng gusali na may 2 kanto lang ang layo. Ganito rin ang kwento sa pagtaas ng upa. Noong 2024, ang upa sa loob ng Burj Khalifa ay tumaas ng 12% taon-taon. Malakas na numero yan sa normal na market. Pero ang buong downtown Dubai ay nagtala ng 14% pagtaas sa parehong panahon. Lumalago ang TOR, pero mas mabilis lumago ang kapitbahayan kung saan ito nakatayo. Totoo ang karagdagang halaga na dala ng pangalang Burj Khalifa. Ngunit lumiliit na ito kumpara sa iba pang mga option sa paligid nito. Ganon din ang takbo sa pagtaas ng halaga ng ari-arian. Mula 2020 hanggang 2024, tumaas ang halaga ng mga unit sa Burj Khalifa ng halos 58%. Ang average na pagtaas sa buong downtown Dubai sa parehong panahon ay 62%. Mula hindi ganun kalaki ang agwat, pero pare-pareho ang takbo sa bawat sukatan. Yield vacancy, pagtaas ng upa, at pagtaas ng halaga ng ari-arian. Sa bawat aspeto, maganda ang takbo ng Burj Khalifa sa kabuuan. Pero talo ito kumpara sa sarili nitong distrito. Para sa isang gusaling, ang buong reputasyon ay nakasandig sa pagiging bukod tangi. Ang palagyang pagkatalo nito sa sarili nitong kapitbahayan ay isang seryosong issue sa istruktura. Hindi lang pansamantalang pagbabago. Simple lang ang dahilan ng ilan dito at walang kinalaman sa demand. Nagbukas ang Burj Khalifa noong 2010. Ang mga interior mechanical system finishes at mga amenity nito lahat ay idinisenyo at itinayo ayon sa mga pamantayan ng kalagitnaan ng 2000s. Ang 15 taon ay hindi matagal para sa isang konkretong gusali.
Walang panganib sa mismong gusali, pero napakatagal na ng 15 taon sa luxury market, kung saan ang mga ekspektasyon sa smart home technology, interior design, sustainability, at kalidad ng amenity ay lubang nagbago na. Ang isang buyer sa taong 2025 na pumipili sa pagitan ng Burj Khalifa at nung bagong luxury tower sa Business Bay o Dubai Marina ay pumipili sa pagitan ng sikat na address na may mga detalye mula noong taong 2008 at ng mas bagong gusaling may 2024 specifications sa mas mababang halaga at mas mataas na net yield. Si Louis Alsop, na chairman ng real estate brokerage na Alsop and Alsop, ay direktang tumalakay rito sa isang komentaryong inilabas noong ika-15 anibersaryo ng Torre. Habang itinataas ng mga bagong proyekto ang kalidad para sa mararangyang interior at amenity sa Dubai, aniya napupuwersa ang Burj Khalifa na mag-invest muli at mag-upgrade. Hindi ito paninira sa gusali. Isa itong tapat na pagsusuri sa epekto ng 15 taong pagbabago ng market sa isang gusaling, hindi pa sumasailalim sa malaking interior renovation simula nang magbukas ito. Lalong nagpapabigat ang istruktura ng service charge. Ang mga may-ari sa Burj Khalifa ay nagbabayad ng pagitan ng 60 hanggang 70 dirhams bawat square foot taon-taon para sa service charges. Isang halagang mas mataas kumpara sa average ng downtown Dubai na nasa 21 hanggang 25 dirhams bawat square foot sa mga katulad na proyekto. Sa isang apartment na may sukat na 1,200 square foot, katumbas iyon ng 72,000 hanggang 84,000 dirhams kada taon, may nakatira man o wala. Dagdag gastos pa ang mga district cooling cost na hiwalay na sinisingil sa service fee. Ang resulta ay isang istruktura ng gastusin na umuubos sa kalamangan sa yield na dapat sana ay ibinibigay ng mataas na occupancy ng gusali. Hindi naman ito malalang problema. Ang brand ng Burj Khalifa ay nananatiling isa sa pinakamalakas sa pandaigdigang real estate. Ang average na oras ng pagbebenta muli ng mga unit dito na umabot ng 45 hanggang 75 araw ay mas matagal sa average ng downtown na 28 hanggang 40 araw na nagpapakita ng mas maliit na grupo ng mga interesadong buyer. Pero may mga buyer pa rin at patuloy silang bumibili. Hindi isang gusaling may crisis ang inilalantad ng ating nakuhang datos, kundi isang gusaling na sa critical na sangandaan. Malakas pa rin. Kaakit-akit pa rin. Ngunit nagpapakita na ng mga unang patunay na hindi na sapat ang pangalan lang para manatili ito sa tuktok ng residential market ng Dubai. Karamihan ng gumibisisita sa Burj Khalifa ay nakatutok lang sa kanilang nakikita. Ang tanawin mula sa observation deck sa ika-100, 24 na palapag 555 metro mula sa kalsada. At ang tanyag na Dubai Fountain sa artipisyal na lawa sa ibaba. Ang salaming dingding na sumasalamin sa liwanag ng disyerto na kinalkula ng mga arkitekto sa Skidmore, Owings and Merrill gamit ang mahigit 40 wind tunnel test bago pa man may ibuhos na semento. Ngunit halos walang nag-iisip kung magkano ang ginagastos araw-araw para lang mapanatili ang ganitong imahe. Ang totoong pamamalakad sa likod ng Burj Khalifa ay isa sa pinakamahirap na hamon sa facility management sa buong mundo. Hindi dahil may sira rito, kundi dahil sa sobrang laki ng istruktura, kaya ang bawat simpleng gawain tulad ng paglilinis, climate control, maintenance at pagsunod sa kaligtasan ay ginagagawa sa antas
na walang kapantay sa buong industriya ng konstruksyon. Kapag inusisa natin ang kanilang trabaho sa loob ng TOR, makakakita tayo ng mga numerong mahirap paniwalaan. Kailangan muna itong pag-isipan. Magsimula tayo sa enerhiya. Ang Burj Khalifa ay gumagamit ng average na 160,000 kilowatt-hours ng kuryente kada araw sa normal na operasyon. Sa peak demand, maaari pa itong tumaas ng husto dahil ang kuryente ng gusali ay idinisenyo para sa hanggang 50 megavolt amperes ng sabay-sabay. Ayon sa ulat mula sa mga source sa Dubai Electricity and Water, base sa mga autoridad, ang kuryente rito araw-araw ay halos $125,000. Hindi yan pang isang taon. Kada araw ang kwenta dang yan. Sa buong taon ng kuryente pa lang ay aabot na sa $10 milyong bago pa magayos ng mga sira magkumpuni ng elevator o maglinis ng kahit isang bintana. May 900 at 46,000 litro ng tubig naman ang dumadaloy sa mga tubo araw-araw. Katumbas yan ng 2 Olympic swimming pool kada 24 na oras. Umaabot naman sa 68 milyong litro ng tubig ang nire-recycle ng cooling system nito taon-taon na idinidirekta sa mga halaman sa paligid. Imbes na itapon lang ito, ang solar panels naman sa katabing gusali ay nagpapainit ng 100 at 40,000 litro ng tubig araw-araw na nakakatipid ng may 3,200 kilowatt hours. Totoong gumagana ang mga sistemang ito, pero napakamahal namang i-install, i-maintain at palitan. At may isa pa ang labas ng gusali. Ang labas ng Burj Khalifa ay binalot sa mahigit 26,000 piraso ng dekalidad na salamin na sumasakop sa mahigit 100 at 74,000 metrong kwadrado. At bawat isa sa mga salaming yan kailangang linisin. Sa mga ordinaryong gusali, normal na trabaho lang ang paglilinis ng bintana. Pero sa taas na 828 metro, malaking operasyon ito. 36 na eksperto ang kailangang dahan-dahang bumaba sa labas ng gusali para maglinis. Ang gamit nila kabilang ang 18 espesyal na cleaning cradles na gawa lang para sa Burj Khalifa ay walang kapareho kahit saan at walang mabibiling kapalit sa merkado. Ang isang round ng paglilinis sa buong labas ng gusali ay inaabot ng 3 hanggang 4 na buwan. At pagdating nila sa ibaba, kailangan na namang mag-umpisa sa itaas. At huwag nating kalimutan, mahirap din ang pagpapanatili sa loob nito. 300 manggagawa ang kailangan para linisin ang mga lobby pasilyo, mga kwarto, opisina, at mga pasilidad ng hotel sa loob nito, pati na ang mga kwartong nagpapatakbo sa buong gusali. May 57 elevator dito na kailangang inspeksyonin ayon sa batas ng United Arab Emirates. Narito rin ang pinakamataas na electrical substation sa buong mundo na nangangailangan ng mga ekspertong inhinyero para magbantay. Ang mga fire suppression system at mga pressurized air compartment sa bawat ika-35 palapag, pati ng mga daanan para sa emergency ay sumasailalim sa taunang inspeksyon. At ang bayad dito, ipinapasa sa mga may-ari sa pamamagitan ng service charge. Dito natin masusuri kung paano direktang nararamdaman ng mga may-ari ng unit ang bigat ng mga gastusing ito sa kanilang mga bulsa. Nitong 2024 ang service charge sa Burj Khalifa ay nagkakahalaga ng 60 hanggang 70 dirhams kada square foot taon-taon. Para sa apartment na may 1,500 square foot, katumbas yan ng halos 70,000 hanggang 100,000
at 5,000 dirhams o mga 24,000 hanggang 28,000 dolyar kada taon. Babayaran mo ito, nakatira ka man doon. Pinaparentahan mo o bakante lang ang unit. Kumpara sa ibang Emaar property sa downtown Dubai na nasa 21 hanggang 25 dirhams lang kada square foot. Ibig sabihin, ang singil sa Burj Khalifa ay 2.5 hanggang 3 beses na mas mataas kumpara sa mga kalapit na gusali rito. Bukod pa sa service charge, may tinatawag ding district cooling fee, isang hiwalay na bayarin para sa air conditioning ng buong gusali. Kinukuwenta ito base sa nagamit na refrigeration kada oras at hiwalay pa sa regular na service fee. Para sa apartment na may 2,000 square foot na nangangailangan ng 4 na refrigeration, tons ng lamig. Kung gagamitin ito ng 12 oras araw-araw, sa loob ng 30 araw, ang buwanang bayad sa palamig ay aabot ng daan-daang dirhams bago pa ang iba pang kuryente. Maraming may-ari ang nagsabing hindi ito malinaw na ipinaliwanag nung bumili sila. Kaya laking gulat ng mga banyagang mamimili na hindi pamilyar sa sistemang ito sa Dubai. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa isang napakalaking gastusin na sadyang hindi maiiwasan dahil sa mismong disenyo ng gusali. Hindi pwedeng tipirin ang Burj Khalifa dahil hindi ito basta-bastang ordinaryong gusali. Ang taas nito, hugis komplikadong makinarya at edad, ay nagdudulot ng mga pangangailangang walang shortcut o murang paraan para maayos. Ngunit ang tanong para sa kinabukasan ng gusaling ito ay hindi kung kaya ba ang mga gastusin ngayon, kundi kung handa pa bang magbayad ng mas mahal ang mga mamimili para sa pangalang Burj Khalifa. Lalo na ngayong may mga mas bago, mas matipid at mas modernong gusali na umaagaw sa mga mayayamang kliyente. Sa halos 15 taong kasaysayan ng Burj Khalifa, ang mga katunggali nito ay nagmumula sa ibang bansa. Mula Taipei, Shanghai, Riyadh hanggang Jeddah. Simple lang ang dahilan nun. Itinayo ng Dubai ang pinakamataas na gusali at pilit itong hinahabol ng buong mundo. Dahil dito tila ligtas ang posisyon ng Burj Khalifa. Dahil ito ang naging batayan ng ambisyon ng buong mundo. Kahit ang mga gusaling binalak na humigit sa kanya, ay naging parang pagpupugay lang sa mga nagawa na ng Dubai. Ngunit nagbago na ang ihip ng hangin na yon. Ang tunay na banta sa Burj Khalifa ay hindi na nanggagaling sa Saudi Arabia o sa China, kundi mula mismo sa loob ng Dubai at mabilis itong dumarating. Ang Burj Azizi na ipinangalan sa developer na Azizi Developments at dating tinawag na Entisar Tower ay kasalukuyang itinutayo malapit sa Dubai World Trade Center, isang lokasyong magiging direktang karibal ng Burj Khalifa pagdating sa negosyo at tanawin. Sa taas nitong 725 metro, kapag natapos ito na ang magiging ikalawang pinakamataas na gusali sa buong mundo, kasunod lang ng Burj Khalifa. Inaasahang matatapos ang pagpapatayo nito sa taong 2028. Sa pagbubukas nito, sabay na mapapasa kamay ng Dubai ang una at ikalawang pinakamataas na gusali sa mundo. Isang malaking karangalan. Ngunit ano nga ba ang kahihinatnan ng Burj Khalifa? Sa loob ng 15 taon, ang taas ng Tor ang naging tatak nito. Hindi lang sa mundo, kundi maging sa Dubai. Walang gusaling pumantay rito. Kapag natapos na ang Burj Azizi, ang agwat ng Burj Khalifa sa pinakamalapit na kalaban nito sa Dubai ay liliit mula sa daan-daang metro patungong 100 metro na lamang. Mas malaki ang psikolohikal na agwat
sa pagitan ng pinakamatayog sa mundo at ng iba pang higante sa Dubai kaysa sa pisikal na sukat nito. Ngunit siyasatin natin ang kabuuan, hindi lang ito usapin ng isang tore. Dahil bumubulusok na ngayon ang mga bagong higanteng gusali na mas sopistikado. Ang mga bagong toring ito ay mas modernong nilagyan ng teknolohiya at sertipikadong environment friendly. Mas tugma ito sa hinahanap ng mga bilyonaryong mamimili sa kalagitnaan ng dekada 2020. Ang binghati Jacob and Company Hyper Tower sa Business Bay ay ginagawa na upang maging pinakamataas na residential building sa buong daigdig. Taglay nito ang mga marangyang disenyo at pasilidad na nagpapakita ng bagong antas ng karangyaan na malayong malayo sa iniaalok ng Burj Khalifa. Target naman ng Tiger Sky Tower na makuha ang world record para sa pinakamataas na infinity pool at pinakamataas na restaurant sa mundo. Ito ang mga mararangyang katangian na dating hawak ng Burj Khalifa na ngayon ay ginagaya at hinihigitan na ng mga kalaban nito. Ang nagaganap na yon sa Dubai ay hindi lang simpleng karera. Sa pataasan nito ay isang malaking pagbabago sa kahulugan ng tunay na karangyaan. Ang mga gusaling lilitaw sa 2028 at 29 ay idinisenyo sa pamamagitan ng makabagong artificial intelligence. Gumagamit ang mga ito ng mga smart system na malayong mas sopistikado kaysa sa teknolohiya ng 2004 nang simulan ang Burj Khalifa. Ipinapakita rin nito ang mas malalim na pag-unawa sa mga mararangyang kagustuhan ng mga mayayamang residente at namumuhunan sa buong mundo. Kasama rito ang air quality monitoring, kada palapag biometric access, mas mabilis na elevator algorithm at passive cooling para makatipid sa kuryente. Hindi na ito maituturing na luho sa merkado ng 2025, kundi pangkaraniwang inaasahan na sa mga katapat ng Burj Khalifa. Idinisenyo ang Burj Khalifa para sa ambisyon na ika-21 siglo batay sa pananaw nung unang bahagi ng dekada 2000. Ngunit ang mga toreng sumisibol ngayon sa paligid nito ay hango sa makabagong pananaw sa kalagitnaan ng dekada 2020. Ang agwat na ito sa disenyo ay hindi kapintasan, ngunit may malaking epekto ito sa negosyo na dapat nang harapin ng Emaar Properties. May isang aspeto sa kompetisyong ito na kailangan nating suriing mabuti dahil inilalantad nito ang tunay na layunin ng pag-unlad ng Dubai. Hindi pinoprotektahan ng lungsod ang korona ng Burj Khalifa. Aktibo nitong itinatayo ang mga proyektong tatalo sa sarili nitong lika. Ang mga patakaran insentibo sa mga mamumuhunan at mga estratehiya ng MR na lumikha sa Burj Khalifa ang siya ring bumubuo sa mga susunod dito. Hindi kailanman naging pilosopiya ng Dubai ang ingatan ang naitayo, na ang layunin nito ay magtayo muli ng mas malaki at mas mabilis. Ang pamamaraang yan ang dahilan sa likod ng bawat kahanga-hangang estruktura sa kalangitan ng lungsod. Ito rin ang mekanismo kung saan ang panahon ng kapangyarihan ng Burj Khalifa ay tatapusin mismo ng sistemang nagluwal dito sa simula pa lang. Marahil ang pinakamalinaw na hudyat ay nagmula mismo sa desisyon ng Emaar Properties, ang developer ng Burj Khalifa, na ngayon ay nagdidisenyo na ng bagong tower. Ang bagong toreng ito, ang target maging pinakamalaking istruktura na maitatayo hindi lamang sa Dubai, kundi maging sa buong daigdig. Ito ang pinakamalaking proyekto mula nang magawa ang Burj Khalifa, isang katotohanang mas malinaw pa sa anumang ulat ng merkado.
Ipinapakita nito na maging ang Imar ay itinuturing na lamang na bahagi ng kasaysayan ang Burj Khalifa, 15 taon matapos itong buksan sa publiko. Hindi na pinapanatili ng kumpanya ang Burj Khalifa bilang sukdulan ng kanilang kakayahan, naghahanda na silang palitan ito sa lalong madaling panahon. Ang pamagat ng dokumentaryong ito ay nagtatanong ng direkta na karapat-dapat sa tapat na sagot. Hindi magsasara ang Burj Khalifa. Hindi ito babagsak sa pisikal, pinansyal o komersyal na aspeto. Ang gusaling binuksan noong Enero 4, 2010 ay tatayo pa ng ilang dekada. Ang semento at bakal sa pundasyon nito ay ginawa para labanan ang matitinding puwersa ng kalikasan. Ang 828 metrong istruktura nito ay kayang harapin ang lakas ng hangin na aabot sa 250 kilometro kada oras. Sinubok sa mahigit 40 wind tunnel test, ang estrukturang ito ay hindi basta-basta masisira sa loob lamang ng 15 taon. Mananatili sa kanyang pwesto ang Burj Khalifa sa pisikal na aspeto. Ngunit hindi naman yon ang tunay na ibig sabihin ng tanong. Kung napanood ninyo ang unang 4 na bahagi, alam nating hindi ang mismong gusali ang tuluyan at hindi na mababawing magtatapos dito. Ito ay ang panahon kung saan ang Burj Khalifa ay sumisimbolo sa isang bagay na walang kapantay sa mundo. Isang panahon na nag-iisa ang kanyang trono, walang humahamon sa kanyang posisyon, at kusang lumalapit ang mga mamumuhunan sa kanya. May hangganan ang panahong iyon, at ang katapusan nito ay hindi hula, kundi nakatakda na. Sa 2028, inaasahang hihigit sa 1 kilometro ang Jeddah Tower para agawin ang world record na hawak ng Burj Khalifa mula pa noong 2010. Sa parehong taon, ang 725 metrong Burj Assisi naman ang tatanghaling pangalawa sa pinakamataas na gusali sa buong daigdig. Maging ang MR na bumuo sa Burj Khalifa ay abala na rin sa pagdidisenyo ng bagong tore na layong higitan ang sarili nilang obra maestra. Ang mismong arkitekto na nagdisenyo ng Burj Khalifa ay gumagawa na ngayon ng papalit dito sa ibang bansa. Ang mismong lungsod na nagtayo ng Burj Khalifa ang gumagawa ngayon ng mga gusaling magpapakita na lamang dito bilang bahagi ng kasaysayan, isang katotohanang lantad sa mga construction site na makikita mula sa Dubai World Trade Center at mga satellite image. Mababasa sa mga press release at mga sikat na architectural trade publication. Nagsisimula na ang paglipat mula sa panahon ng Burj Khalifa patungo sa bagong era. Ang malaking tanong ay kung ano ang kahihinatnan nito sa hinaharap. At dito ang katotohanan ay may dalawang magkasalungat na direksyon ang tinutumbok ng ating mga ebidensya at kailangan nating suriin ang dalawang panig na ito. Sa isang banda, nananatili sa 85 hanggang 70% ang occupancy rate ng Burj Khalifa sa kabila ng krisis. Kasama na ang nagdaang pandemya, pagbaba ng presyo ng real estate at ang pagdagsa ng mga bagong gusali sa Dubai. Ang kabuuang benta ng mga tirahan nito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng buong Dubai. Umakit ito ng mga mamimili na hindi lang kita ang hinahabol. Ang gusto nila ay prestihiyo, ang tanyag na tirahan, at ang karangalang tumira sa pinakamataas na gusali sa mundo. Ang ganitong hilig ay hindi biglang mawawala sa pagbubukas ng Jeddah Tower. Ang Burj Khalifa ay mananatiling Burj Khalifa. Ang taas ng Empire State Building ay naungusan ng World Trade Center noong 1972. Ito ay nananatiling isa sa pinakasikat,
madalas bisitahin, at pinakamatagumpay na gusali sa mundo pagkalipas ng mahigit 50 taon. May bigat ang kanilang pangalan. Ngunit sa kabilang banda, ang mga datos sa panangalapi ng gusali ay nagpapakita na ng maagang sinyales ng paghina. Mas mababang net yield kumpara sa average ng downtown Dubai, mas mabagal na pagtaas ng halaga at service charge na 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa iba. Ang nalulumang disenyo sa loob nito ay nangangailangan ng malaking pondo para makipagsabayan sa mga makabagong luxury tower ngayon. Idagdag pa ang matinding kompetisyon sa paligid nito na mabilis na sumisibol sa isang antas na hindi pa natin nakikita sa buong Dubai. At mismong ang developer na Emaar ay abala na sa pagdidisenyo ng papalit dito sa halip na protektahan ang korona nito. Si Faisal Durrani, partner at head of research para sa Middle East and North Africa sa Knight Frank, ay tumpak na inilarawan ang sitwasyon sa kanyang pahayag noong ika-15 anibersaryo ng tore. Tumaas ng 11.1% ang presyo sa lungsod noong 2024 kumpara noong 2023, habang 12.7% lang ang naitala ng Burj Khalifa. Isang malaking tagumpay dahil sa kakulangan ng mga ibinibentang ari-arian. Ngunit nagpapakita pa rin na napag-iiwanan na ang turing ng pangkalahatang merkado. Malaking tagumpay pero napag-iiwanan. Parehong totoo ang mga pahayag na ito. Yan ang katotohanan ng Burj Khalifa ngayon. Kahanga-hanga pa rin, ngunit dahan-dahan ng napag-iiwanan. Sikat pa rin, ngunit tumatanda na. Hawak pa rin ang corona bilang pinakamataas sa mundo. Ngunit may nakatakda ng petsa para mawala ito. Ang tanong sa pamagat ng dokumentaryong ito ay sadyang nakakagulat. Ang mga ganitong kalaking gusali ay hindi basta-basta magsasara. Ngunit ang mas malalim na tanong, permanente nga ba ang posisyon ng Burj Khalifa bilang pinakatuktok ng ambisyon ng Dubai? May sagot na ibinibigay ang ating mga datos. Hindi. Nagbabago na ang ihip ng hangin. Muling nagtatayo ng mas matatayog na gusali ang Dubai, at ang Burj Khalifa sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon nitong kasaysayan ay hindi na ang pangunahing bida sa mga planong ito. Ito na lamang ang basehan para sa mga bagong plano. At napakalaki ng pagkakaiba niyan. Para sa isang gusaling nakilala bilang pamantayan ng buong mundo, ang maliit na kaibahan ito ay may malaking epekto. Ngunit hindi natin maikakaila na ang Burj Khalifa ay mananatiling isa sa pinakadakilang tagumpay sa arkitektura sa kasaysayan ng tao. Isang obra na nagpatunay kung ano ang kayang likain ng siyensya at bilyon-bilyong pondo kapag walang limitasyon ang imahinasyon. Isang gusaling bumuo sa bagong mukha ng lungsod at nagpabago sa pananaw ng mundo sa mga makabagong skyline. Hindi ito mababawasan ng mga susunod na tore. Ngunit, tiyak na mababago nito ang kasaysayan. At ang pagbabagong yan ay nagsisimula na sa mga dambuhalang crane na nakatayo ngayon sa mga lungsod ng Dubai at Jeddah. Mababanaag din ito sa mga design studio sa Chicago at London na gumuguhit na ng mga bagong record. At sa dahan-dahang paggalaw ng merkado na nang walang ingay, ay naghahanda na para sa kinabukasan kung saan ang Burj Khalifa ay bahagi na lamang ng nakaraan.